Mga kaibigan, sino ba namang hindi nakakaalam sa iba't ibang paniniwala at pamahiin dito sa Pilipinas, partikular na sa mga pamahiin sa buntis? Magmula pa noon, ay marami na tayong naririnig sa ating mga lolo't lola na dapat at hindi dapat gawin ng isang babae kapag ito ay nagdadalang tao. Kahit na ang mga pamahiin na to ay walang lohikal na basehan, ay naniniwala na lang rin tayo dahil sa kasabihang wala namang mawawala kung susundin mo. Kung hindi nyo pa alam ang mga to ay huwag kayong mag-alala dahil sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakasikat na pamahiin sa buntis. Una sa ating listahan mga kaibigan, ay bawal pumunta sa isang lamay o burol ang buntis. Ayon sa pamahiin ay maaari itong makunan dahil noong unang panahon ay may mga kwento kung saan kapag dumalaw raw ang buntis sa isang lamay ay isasama nung kaluluwa nung patay yung sanggol sa kabilang buhay. Kung hindi naman raw maiiwasan ang pagbisita ay huwag kalimutang magtali ng pulang panyo sa tiyan ng buntis upang maging pangontra sa anumang sakit. Pangalawa mga kaibigan, ay bawal magsuot ng kahit na anong kwintas ang buntis. Pinaniniwalaan na maaari daw kasing pumulupot yung umbilical cord ng bata sa leeg nito dahil sa masamang enerhiyang dulot ng kwintas. Ganito rin ang paniniwala sa pagpulupot naman ng isang buntis ng tuwalya sa kanyang leeg, kaya talagang iniiwasan ng karamihan ang pamahiin na to. Pangatlo mga kaibigan ay hindi lang para sa buntis dahil damay rin si mister. Ayon sa pamahiin na to, ay kapag hinakbangan raw ng buntis ang kanyang asawa o live-in partner habang natutulog, ay malilipat sa kanya ang paglilihi. Ibig sabihin imbis na yung buntis ay yung mister mismo ang maglilihi. Pang-apat mga kaibigan ay pinaniniwalaang bawal kunan ng litrato ang buntis. Mahihirapan daw kasi ito sa panganganak at maaaring makunan, kaya lang maraming mga nanay ang hindi sumusunod sa pamahiin na to. At ang iba pa nga sa kanila ay nagdaraos ng photoshoot o pictorial kapag nasa 28 to 36 weeks na itong buntis. Panglima mga kaibigan, pinaniniwalaang aantukin ang sino mang kakain sa plato ng isang buntis. Marami ng patunay dito lalo na sa probinsya at pati ang pagtikim sa natirang pagkain ng buntis ay magdudulot di umano ng antok sayo. Pang-anim mga kaibigan, kapag may buntis sa bahay ay kailangan daw magsabit ng bawang at magsaboy ng asin sa mga bintana at pinto. Alam nyo na siguro ang dahilan pero para sa mga hindi pa ay pinaniniwalaang pangontra daw kasi ito sa mga mythical creatures dito sa Pilipinas gaya ng aswang, tiktik at manananggal. Base sa mga kwento ay mga buntis daw ang madalas targetin ng mga to dahil labis silang natatakam sa mga sanggol. Pangpito mga kaibigan ay hindi dapat kumain ng talong ang buntis. Ayon sa matatanda ay magkakaroon daw kasi ng kulay violet na balat yung sanggol paglabas nito at siya ay magiging iyakin. Ayon naman sa mga doktor ay marapat lang na mag-ingat sa pagkain ang isang buntis upang makaiwas sa anumang problema. Pangwalo mga kaibigan ay hindi dapat uminom ng soft drinks ang buntis. Pinaniniwalaan na magiging sobrang kulit daw nung baby paglabas nito at magiging bastos sa kanyang magulang.
Walang nakakaalam kung kanino galing ang pamahiin na to. Pero alam nyo ba na talagang ipinagbabawal ng mga doktor ang pag-inom ng soft drinks ng mga buntis dahil sa mataas na sugar content nito na makakasama sa kanyang pagdadalang tao. Pangsyam mga kaibigan, pinaniniwalaang kapag kumain ng kambal na saging ang buntis ay magiging kambal rin ang anak nito. Marami na ang gumawa nito na talagang naging kambal nga ang mga anak nila, pero hindi tayo sigurado kung ang pagkain nga ba talaga ng saging ang dahilan nito o may ibang factors ang nakaapekto. Pangsampu mga kaibigan, pinaniniwalaang hindi dapat maglagay ng nail polish ang buntis. Ayon sa pamahiin, ay mahihirapan daw sa pagtubo ng kuko yung bata o di kaya naman ay magiging maikli lang ang kuko nito. Para sa mga taong may maliliit lang na kuko, ay subukan nyong tanungin ang mga nanay nyo kung sila ba ay naglagay ng nail polish nung ipinagbubuntis kanila. Nang sa gayon ay malaman natin kung totoo nga ba ang pamahiin na to. Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon ay kakaunti na lang ang naniniwala sa mga ganitong bagay dahil sa kakulangan ng logic o siyentipikong paliwanag, kaya naman hindi ito sinusunod ng ilang mga buntis.